Grabe, galit na galit yarn! Pinagbabash lang tayo ng mga tulongges. Eto, Isa ka pa, bugok. Yung kapal ng mukha mo kasing haba ng baba mo. Bobo kasi kayo. grabe, yung mga tulongges galit na galit talaga di ba? Parang si BBM. Kunyari, nagsasabi ng totoo. Eto namang mga tulongges. Aba, akala mo matatalino. Easy lang kasi kayo, huwag kayong masyadong magalit. Kasi alam nyo ba, walang pondo PhilHealth ngayon. Mahal magpagamot. Kunwari galit sa pangulong nagmumura, pero kung makapagmura naman sila, wagas. Di ba? Oh, nandiyan ka na naman. Kung nandiyan ka, skip mo muna ito. Kasi masasaktan ka lang dito sa pag-uusapan namin. Sa mga supporters natin dyan, ang lagay na lang ba kayo lang ang masaya? O baka naman pwede nyong i-like at i-share ang video na ito. O tara na, simulan na natin to. Maganda to. Nung kamakailan lang may lumabas na post dyan sa PTV sa kanilang Blue Up sa official page. Sinasabi nila doon sa isang survey daw ng isang survey company, lumalabas na itong si Leni Robredo at si Raffy Tulfo, yung tandem nilang dalawa aba, winnable! Panalo sila laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa 2028 presidential election. Wow! Galing! Panalo! Sa wakas nanalo rin! Sa dami ng ginawang propaganda sa wakas! Salamat sa Okta Research! Mga tulongges talaga no? Tulongges. Akala nila hindi natin alam na may daya yung survey. So ano yung daya doon sa survey? Oh, tignan ninyo kung sino yung katandem na ipinartner nila dito kay Vice President Sara Duterte. Oh, 'di ba si Amy Marcos? Isang Marcos na naman. Alam nyo namang galit ang taong bayan ngayon sa administrasyon ni BBM na isang Marcos dahil sa malawakang nakawan at korupsyon na nangyari ngayon sa gobyerno. Tas ayan ang itatandem nyo kay VP Sara, isang Marcos na naman. Mga tulongges talaga di ba? Talagang pinaglolo ko talaga yung mga tao Wala akong problema dito kay Amy Marcos kasi maganda naman yung trabaho niya noon. Kagaya ng pagbubunyag niya dito sa PI, yung People's Initiative, o kung hindi dahil sa kanya, baka bago na yung constitution natin. Di ba? O ano pa, yung ayuda program, siniro nila yan. Kaya lang, sobrang lakas nga lang talaga ng power ng Congress that time, kaya wala silang nagawa, napondohan pa rin yung mga ayuda programs na yan. Ano pa, yung patungkol dito sa impeachment case ni VP Sara na pinondohan daw ng 1 billion peso para lang tanggalin sa pwesto itong si VP Sara. O di ba yan yung nakikita natin ngayon? At ito pang pinakahuli, yung pinaka-latest, yung Pax Silica, siya ang unang-unang mambabatas ang nagsalita patungkol dyan. Kaya ngayon, pinag-uusapan na ngayon sa Senate. Pero mas gusto ko yung sinabi niyang, batid ko na nagda-drug siya. Subukan yung itandem dyan kay VP Sara, Robin Padilla, Bongo, Marcoleta, Alan Peter Cayetano. Magkaalaman tayo kung sino mananalo, hindi ba? Bakit Amy Marcos ang nilagay nyo? At unang-una sa lahat, wala pa nagpo-pronounce ngayon kung sino yung mga tatakbo bilang Vice President. At saka nga ang question dito, bakit tag team? Bakit hindi na lang 1v1? Leni Robredo versus Sara Duterte. Sino kaya mananalo sa 2028? Sige nga, i-comment nyo dyan sa ibaba. Nunahan na ni political analyst Lito Banayo o mga pinklawan at mga dilawan. Hindi daw mananalo si Leni Robredo sa 2028. Hindi daw mananalo si Leni Robredo sa 2028. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At Patay tayo dyan. At ang nakadestiny daw bilang presidente ng ating bansa, kung hindi siya mai-impeach, walang iba kundi si VP Sara Duterte. Naku, pag nagkataon, kawawa ang mga korap. Ubus talaga kayo dyan. Oh,
Walang takasan sa 2028 ha.